Mula umaga hanggang gabi, hindi nauubusan ng kliyente si Doktora Riza. Palibhas ay lahat ng mga nagpupunta sa kanyang klinika ay gumaganda, sumiseksi at kumikinis. Bukod kasi sa pagiging batikang cosmetic surgeon, ay mahusay rin siyang dermatologist. Halos 15 taon din niyang inaral ang medisina sa isang tanyag na universidad sa Amerika. Milyonarya, maganda, mayaman, at gwapong asawa. Sa kasalukuyang edad niyang 56, ay hindi mo maaaninag ang kahit anong bakas ng katandaan. Madalas pa nga siyang pinagtitinginan ng mga kabataang lalaki tuwing namamasyal sa mall. Kaya naman hindi pumapayag ang asawang si Ralph na lumakad ito ng walang kasamang mga bodyguards. Minsan ay siya na mismo ang nagbabantay sa misis niya. Naging mas kumpleto pa at masaya ang kanilang buhay nang isilang ang napakagandang anak na si Marie, 10 taon nang nakalipas. Itinuturing niyang miracle baby si Marie sapagkat 46 years old na siya nang ipanganak ang bata. Sa unang buwan pa lang ng kanyang pagbubuntis, ay sinabihan na siya ng OB-GYN na maliit ang tsansang mabuhay ang bata. Maaaring masilang nito ng buhay, ngunit hindi ito tatagal ng isang araw dahil sa napakaliit nitong puso at napakababang timbang. Gayunpaman ay hindi sumuko ang doktora. Gabi-gabing nananalangin ng taimtim at nagmamakaawa sa Panginoon na magkaroon ng himala sapagkat bilang isa ring doktor, alam niyang napakababa ng tsansang mabuhay ang kanyang anak. Agad namang nagdesisyon si Ralph na dalhin sa Amerika ang misis upang doon manganak. Matalik na kaibigan kasi ng mister ang head ng OB-GYN sa isang ospital sa Los Angeles, California na si Dr. Martin. Sa sobrang hirap ng dinanas sa panganganak, ay nakatulog ng mahimbing sa buong CS-section operation si Riza. Ilang beses na siyang naturukan ng anesthesia sa pagpapa-opera ngunit kakaibang epekto sa kanya ng gamot na tinurok ng mga anak. Kahit anong laban sa antok, ay hindi niya iyon nakayanan. Nang magising siya'y nasa recovery room na siya. Gulat na gulat siya nang makita ang sanggol sa kanyang tabi. Sa laki ng bata ay tila 6 na buwan na ito. Samantalang sa kanyang mga ultrasound ay napakababa ng timbang ng bata. Normal din ang mga resulta ng lahat ng test na ginawa sa sanggol. Yan daw ang epekto ng mga vitamins na binigay sa kanya. Pagpapaliwanag ni Dr. Martin. Dahil nga isa rin siyang doktor ay alam niyang hindi siyensya ang sumagip sa buhay ng kanyang anak, bagkus ang pinagdasal niyang himala. Ralph, ito na siguro ang regalo sa atin ng Diyos na napakatagal na nating hinihiling. Isang himalang pinagdarasal ko ng maraming taon. Lumuluhang saad ni Riza. Ngayon ay 10 taong gulang na si Marie. Sa murang edad ng anak, ay kabi-kabila ng alok dito upang maging commercial model. Palibhas ay kutis porselana at napakaganda. Perming puna ng mga tao'y namana ng bata ang kutis sa kanyang ina, habang kamukhang kamukha naman daw nito ang ama. Bukod sa masayang pamilya ay nakahanap din siya ng mga mapagkakatiwalaang tauhan. Ang sekretaryang si Melissa, ang yaya ni Marina si Ruby, ang kasambahay na si Aling Ising, at ang driver na si Mang Dolfo. Sa buong 10 taong paninilbihan ni Melissa sa kanya, ni Minsay ay hindi ito umabsent. Pinagagalitan pa nga niya ito tuwing pumapasok kahit may sakit. Ngayon, sa edad na 33 ay wala pa rin daw itong balak mag-asawa. Minsan ay inuusisa niyang sekretarya kung bakit tila wala itong planong lumagay sa tahimik ngunit tipid ng ngiti lamang ang sinasagot nito sa kanya. Si Ruby naman ay halos sariling anak ng turing kay Marie. 1 taon lamang ang tanda nito kay Melissa. Masaklap ang nakaraan ni Ruby sapagkat nawalan ito ng anak.
Gaya niya'y naging maselan na pagbubuntis ng babae. Madalas ay napagkakamalang nakababatang kapatid niya si Ruby sapagkat pareha silang napakaganda. Kahali-hali na rin ang hubog ng katawan ng dalagang ina. Si Aling Ising at Mang Dolfo naman ay sadyang mabubuting tao rin. Sa palagay niya'y may lihim na relasyon ang dalawa sapagkat ilang beses niyang nahuhuli ang mga ito na lumalabas mula sa iisang silid. Imbes na mainis ay natatawa pa siya sa dalawa. Mas matanda kasi ng mga ilang taon ang mga ito sa kanya at pareho pang single kaya naman mas magiging masaya pa nga siya kung magkakatuluyan sila. Mama Ruby, punta na tayo ng room now. Inaantok na ako eh. Inosenteng paanyaya ni Marie. Nagsiselos na ako ah. Parang kayo na talagang magnanay. Nagiging magkamukha na rin kayo oh. Nagbibirong lambing ni Riza. Yes, Mama Ruby is my mom because she is daddy's darling. Saad ng bata. Ganyan talagang daddy mo, Marie. Lahat ng babae tinatawag niyang darling ngunit isa lang ang kanyang tinatawag na love at ako yun. Maamong sagot ni Riza sa anak. Sige po Dok. Sasamahan ko na si Marie sa room niya. Tila di mapakaling pagpapaalam ni Ruby. Tuwing sumasapit ang gabi nagtataka naman si Riza sapagkat perming umaalis sa kama si Ralph. Nang minsang tanungin niya ito'y natawa lamang ang mister. Sa edad natin, love, normal na yata to. Ikaw naman na hindi yata tao kundi vampira. Sa kilos mo't porma ay parang bagets na bagets ka pa. Ni hindi kita makitaan ng signs of aging. Malambing na panunuyo ng mister. Dahil buo naman ang tiwala sa asaway, palagay ang loob ni Riza na nasa garden lamang ito at nagbabasa ng libro. Hanggang sa dumating ang araw na hinding-hindi malilimutan ni Riza. 2:30 ng madaling araw nang maramdaman niyang humiga sa kamang anak na si Marie habang humihikbi. Baby, what happened? Tanong ni Riza sa anak. Si Mama Ruby tsaka si Daddy ginagawa ulit yun. With Tita Melissa na. Nandun sila sa office. Nakalimutan nilang ilock yung door. Lumuluhang sagot ng anak. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Riza. Anong ibig mong sabihin, baby? Nanginginig niyang tanong. Tila umandar na ang kanyang imahinasyon. Hindi sumagot ang anak ngunit tuloy-tuloy ang agos ng mga luha nito. Agad namang bumangon si Riza at nagsuot ng bathrobe. Mabilis niyang tinungo ang pisina ng mister. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang walang saplot ang mga ito. Nakapatong ang mister kay Melissa habang hinahalikan nito si Ruby. Gulat na gulat ang tatlo nang makita ang naninigas na si Riza. Mga baboy kayo! Nakakadiri kayo! Nakita pa kayo ng anak ko! Magsilayas kayo sa pamamahay ko! Mas lalo siyang nagulat sa inasta ni Melissa. Tumayo ito mula sa pagkakahiga sa carpet at pumamewang pa sa kanya. Bruha ka! Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Saad ng dalaga. Agad naman itong sinigundahan ni Ruby. Nakayakap pa ito sa kanyang mister habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang tagal naming nagtiis manilbihan sa'yo. Sobrang boring mong tao. Matandang nagmumurang kamatis. Matapang na sigaw ni Ruby. Love, let me explain. Hinihingal pang pagpapaliwanag ni Ralph habang nagsusuot ng jogging pants. Nang magtangka itong lumapit ay agad inayudahan ng sampal ni Riz ang mister. Love, I'm sorry. Sige, magpaliwanag ka, Ralph. Ano to? Bakit? Bigla namang sumabad si Ruby sa usapan.
Ni minsan ba'y hindi ka nagtataka kung bakit malayong loob sa'yo ni Marie? Nauto ka ng pananampalataya mo, Riza. Anak ko si Marie at kabit ako ni Ralph. Huwag kang magalit sa akin dahil isa lang ako sa mga kabit ng asawa mo. Pagpapakilala niya'y byudo raw siya. Nabuking lang namin siya nang mapanood ka namin sa TV. Ipinagmamalaki mo pa sa lahat na loyal ang asawa mo. Isa kang tanga, Riza. Pasalamat ka nga't nabigyan ko kayo ng anak. Nagtangkang magsalita si Ralph ngunit inunahan agad ito ni Melissa. 18 pa lang ako nung makilala ko si Ralph. Spoiled na spoiled ako sa kanya. Kami ni Ate Ruby. Perme siyang nasa kondo na binili niya para sa akin. Kaya't nahulog din ang loob niya kay ate. Kasundong-kasundo niya rin ang mama at papa namin kaya nga kahit anong inisay ni Mama Ising at Papa Dolfo dahil sa mga kaartihan mo'y di sila makaalis sa poder mo. Lalong nanlambot si Riza sa narinig. Napaluhod na lamang siya. Tila pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Ultimo anak niya'y hindi pala tunay na kanya. Tila bata namang humahagulgol si Ralph. Love, patawarin mo ko. Matagal ko nang nais ipagtapat ang lahat sa'yo ngunit tinatakot ako ng buong pamilya nila. Tulungan mo akong makalaya sa impyernong buhay ko, love. Nagawa ko lang lahat na yun dahil sa kagustuhan mong magkaroon tayo ng anak. Biglang naging manhid si Riza. Ang pinakamamahal at pinagmamalaking mister ay tila naging estranghero sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal na dadarama niya dito ay napalitan ng matinding takot at galit. Mama Riza, are you okay? Wika ni Marie habang nagpupunas ito ng luha. Nagmadali namang magbihis ang magkapatid nang makita si Marie. Marie anak, halika na't matulog na tayo. Nauutal na wika ni Ruby. Wag na wag mong hahawakan ng anak ko. Lumayas kayong lahat sa pamamahay ko kundi isusumbong ko kayo sa pulis. Sabay turo ni Riza sa kanyang cellphone. Mabuti na lamang at nai-record niyang lahat ng pangyayari. Nagtangka pang hablutin ng magkapatid ang kanyang cellphone ngunit hinarangan sila ni Ralph. Tama na. Ayoko na. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa inyong magkakapatid. Pati na rin sa mga pananakit at pananakot ng tatay niyo. Sige Riza, magsumbong ka sa pulis. Handa na akong makulong. Matapos lang lahat ng to. Matapang na sagot ni Ralph. Bigla namang dumating si Mang Dolfo na may hawak na baril. Nakatutok iyon kay Ralph. Matagal na kitang binabalaan, Ralph. Di ako mag-aatubiling pasabugin ang ulo mo. Iabot mo yung cellphone sa akin. Nanindigan si Ralph at nag-agawan sila ni Mang Dolfo sa baril. Biglang pumutok ang baril at bumalagtas si Mang Dolfo. Sa takot ni Melissa at Ruby ay agarang nagtatakbo ang mga ito. Hinatak pa nito si Marie ngunit ayaw sumama ng bata sa dalawang babae. No, ayoko. Dito lang ako kay Mama Riza. Mariing pahayag ng bata. Walang nagawa si Ruby at Melissa. Iniwan nilang duguan ng ama at nag-aagaw buhay. Iniwan rin ni Ruby ang anak. Agad namang tumawag si Riza sa pulis at nireport ang nangyari. Matagal na palang nakablatter ang buo nilang pamilya sa pulisya. Saad ni Ralph kapag may nangyaring masama sa kanila ni Riza, ang pamilya nilang mananagot. Agad na pinusasan ang magkapatid, pati na rin ang kanilang ina. Napakaraming ebidensya ng pananakot at pangingikil ng pera ang binigay ni Ralph sa mga pulis. Totoo palang sinasabi nito. Pati ang pagtabi niya sa magkapatid ay sapilitan palang pinagagawa sa kanya ng dalawa. Lumipas ang ilang taon at dinapuan ng matinding karamdaman si Ralph. Sa awa ni Riza sa mister, ay natutunan niya rin itong patawarin. Matapos ang 6 na buwan ay binawian na ito ng buhay. Limpak-limpak na pera ang naiwan ng mister.
Gumawa ng kasulatan si Risa na anuman ang mangyari sa kanya'y walang makukuha ang tunay na ina ni Marie at ang pamilya nito sa kanyang may iwang yaman. Mabuti na lamang at maayos ang papeles ng bata. Ang legal na ina nito sa papel ay si Riza, kaya't wala talaga siyang kahabol-habol sa bata. Habang lumalaki, tumindi rin ang galit ni Marie sa tunay na ina at pamilya nito. Kahit nakalaya na sila'y ayaw silang harapin o kausapin ni Marie. Nagpa siyang mag-ina na manirahan sa Amerika. Doon, nakapagtapos ng pag-aaral si Marie at natupad na rin ang pangarap niyang maging isang matagumpay na pediatrician. Sa ngayon ay nakapag-asawa na siya ng isang mabait na Amerikanong abogado at may 2 na silang anak. Kasama nila sa bahay si Risa na talaga namang tuwang-tuwa sa kanyang mga apo. Wala talaga sa dugo ang pagiging ina kundi nasa puso. May mga taong hindi biniyaang magdalang tao ngunit hinubog ng Diyos upang maging